Noong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ay nasa huling linggo na ng ating paghahanda sa panahon ng Adbyento. Kumpleto nang nasindihan ang 4 na kandila ng korona, kung kaya nga po tunay na malapit na ang ating pagliligtas. Malapit na ang pagsilang ng Mesiyas. Subalit, sa huling mga araw ng ating paghahanda, mas lalo natin makikilala ang personalidad ni San Jose. Hindi kumpleto ang kwento ng unang Pasko kung wala ang karakter ni Jose na siyang bumuo sa kwento ng plano ng Diyos. Sa unang tingin, parang gumuho ang lahat ng plano ni Jose ng kanyang mapanaginipan ang pangungusap sa kanya ng anghel. Parang gumuho ang kanyang pangarap. Parang nawala o napunta sa wala ang kanyang bawat plano. Sapagkat ang babaeng kanyang itinatangi, nagdadalang tao. At kung ating titignan, hindi po lahat ng himala na dumarating masaya. May mga himala na dumarating pero masakit. Ganito po ang nangyari kay San Jose. Isipin po ninyo, si San Jose, isang tahimik na lalaki. Sa katunayan, wala siyang speaking lines sa ating banal na kasulatan. At ayon pa sa Ebanghelyo, inilarawan si San Jose bilang matuwid na lalaki, a righteous man. Kagaya ng marami sa atin, may pangarap. Subalit isang araw, ang babaeng kanyang pakakasalan, buntis. At ang pinakamasakit pa dito, hindi siya ang ama. Mantakin po ninyo sa mga nangyaring ito kay San Jose, walang paliwanag, walang kasiguruhan, tanging mga tanong na naghahanap ng kasagutan, tanging sakit na siyang nagpapabigat ng kanyang kalooban. Siguro kung tayo yon, ano kaya yung mararamdaman natin? Galit? Pagkahiya? Marahil pagkalito? Pero ito yung ating human reaction, pero pansinin ninyo ang naging reaksyon ni San Jose. Ang sabi sa Ebanghelyo, si Jose ay isang taong matuwid. Ibig sabihin, kahit wasak na yung kalooban, kahit tunurog na yung kanyang puso, hindi pa rin naghiganti o sinira ang dangal ng babaeng pinapakatangi. Kaya nga anong sabi? Nagpasya si Jose na palayain si Maria ng lihim. Bakit po? Sapagkat sa kultura po ng mga Hudyo, karapatan po ng isang lalaki na isakdal sa hukuman ang kanyang babaeng sinisinta kung ito'y kanyang matagpuang nagdadalang tao. Kaya po nung panahon ni Jesus sa kultura ng mga Hudyo, ang isang babaeng buntis pero walang asawa, dadalhin niyan sa liwasan, sa plaza, babatuhin hanggang sa kanyang ikamatay. Kaya magpasalamat tayo mga taga-Peña. Hindi na applicable ang batas na ito. Abay mantakin ninyo kung applicable to siguro sa Gomez, Rabingar, sa Kusot, malamang nagbabatuhan ho tayo. Kaya yun po yung dahilan kung bakit ipinasya ni Juan na hiwalayan si Maria ng lihim. He did not push for his right, for he is a righteous guy. Pero malamang sinasabi ng iba, ang loser naman ni Jose. Kung ako yun, ako, he's such a loser. Pero hindi. Ang ginawa ni Jose, hindi po larawan ng kahinaan o pagkatalo, kundi ang kanyang desisyon, isang larawan ng isang maginoong lalaking nagmamahal. Kaya mga minamahal ko mga parishioners, kung meron pong isang bagay po na sana pwede nating matutuhan, kahit po ngayong Adbyento, simula sa pagdating ng Pasko, na sana'y naisin, pangarapin, gustuhin ng bawat kalalakihan dito sa atin sa Peña,
maging maginoo. Pero ngayon, aminin po natin, hindi naman gusto ng mga lalaki maging maginoo lang. Kaya nga, di ba, anong sabi nung kanta? Mabait pero medyo bastos. Maginoo pero medyo bastos. Kaya alam po ninyo, mga minamahal kong mga tatay na naririto, kung meron man pong isang bagay po na pwede niyong ituro sa inyong mga anak, ang maging maginoo sa kanilang nanay. Sabi po ni St. John Bosco, the greatest thing a father can teach his children is to love and respect their mother. Kaya alam po ninyo, paulit-ulit ko po itong sasabihin, masaya ako bilang pari kung yung mga sakristan po natin papasok ng seminaryo. Pero nakakadalawa na po tayo. No? Dalawa na po yung first year natin sa minor. Pero hindi man sila pumasok lahat sa seminaryo, okay na po ako doon. Sapagkat sinisigurado ko bilang pari habang naririto, tuturuan ko silang hindi lamang maging mabait, hindi lamang maging madasalin, kundi tinuturuan ko yung ating mga sakristan, maging gentleman, maging maginoo. Kaya natitiyak ko, hindi man sila maging pari pagdating ng panahon, magiging mabuti silang ama ng tahanan. Magiging maginoo sila sa kanilang bawat pamilya. At ito po ang siyang unang bagay po na tinuturo sa atin ni San Jose. Kaya mga girls, mga kababaihan, huwag lamang po niyong pangarapin makapag-asawa ng barumbado. Huwag lamang niyo pong gustuhin makapangasawa ng action star, ng siga. Gustuhin po ninyo at pangarapin magkaroon ng katuwang sa buhay na hindi lamang kayo mamahalin, kundi kayo rin ay gagalangin. Kaya alam ninyo, pag po nag-i-interview po ako ng kinakasal ko, lagi ko pong sinisigurado, yung groom ba, mabuting tao? Totoo. Kasi sasabihin ko po dun sa bride, maswerte ka. You are marrying maybe an imperfect husband, but you are marrying a kind guy. Mabuting tao. Kasi imposibleng maging mabuting asawa yan kung hindi yan mabuting anak. Imposibleng maging mabuting tatay yan kung hindi yan mabuting magulang. Kaya mga minamahal ko mga parishioner, hindi lamang para sa mga kalalakihan, kundi gayon din para sa mga kababaihan, pangarapin po natin na magkaroon tayo ng maraming maginoo sa ating pamayanan. Pangarapin po natin na magkaroon tayo ng mga gentleman sa ating bawat tahanan. Because the best thing that the father could ever do for his children is to love and respect their mother. Pangalawa, mapapansin natin yung katahimikan ni San Jose. Sanay na sanay po tayo sa mundo na maingay. Hindi tayo komportable kapag tahimik. Sa katunayan, kapag tahimik ang ibang tao, nagdududa tayo. Anong ibig kong sabihin? Hindi ba subukan yung maglakad po dyan sa kalye at meron kang palaging nakakasalubong at yung nakasalubong mo hindi ka binati, sasabihin mo, bakit tahimik yun? Galit pa siya. Porket tahimik, galit ka agad. Di ba? We're not so comfortable with silence. For us, silence is deafening, nakakabinging. For us, silence is killing us softly. Kaya alam niyo, yung mga kabataan po ngayon, pansinin po ninyo, habang kausap ka, may nakasalpak sa tenga. Hindi sila komportable na walang napapakinggan. Alam niyo, ikwento ko lamang, ako po bilang pare for the last 14 years, isa po sa mga bagay na hindi ko po inaalis sa akin, yung aking Monday morning. Ano pong ibig ko sabihin? Marahil wala tayong schedule sa parokya ng Monday, day off ang opisina, although may mga staff tayong papasok. Pero alam niyo po, yung Monday morning ko, special po yun. Bakit? Sapagkat yung aking Monday morning, well, hindi lang kami magdadasal na kaming tatlong pari dati. No? 7 a.m. yung aming morning prayer. Tama, nagdadasal naman po kaming tatlo, no? Sabay-sabay.
ng aming Lord's, ng aming morning prayer. Pero bago po yung Lord's, no, gigising po ako ng maaga kahit pagod ng Sunday. Alam niyo po, doon ko sisimulan yung aking meditation. At sa aking meditation ng Monday po ng umaga, sisimulan ko ng simulan o gawin ang aking homilya para sa linggo. And I must tell you, for the last 14 years, that sustained me. Yung pong kahit maingay po yung paligid sa simula ng linggo, may pagkakataong tumahimik. And for the last 14 years, papansinin nyo, pag magdadasal tayo, iyuko natin ang ating mga ulo at tayo ay taimtim na manalangin. At alam nyo, natutuwa po ako pag tinitingnan ko po yung mga tao. Talagang luyuko po talaga. And there was completely silence. Minsan may lumapit po sa akin, hindi dito. Sabi niya, alam mo, Father, marami pong salamat. Sabi ko, saan po? Yung pong pinapatahimik niyo po kami bago magdasal. Sabi niya, Father, banker po ako. And my life has been so noisy. At alam niyo, pag po nagdadasal ako, tumatahimik. No? Doon ko po mas na-appreciate, makinig. Tumahimik. Kaya ito po yung pangalawang pwede nating matutuhan kay San Jose. Now we ask ourselves, when was the last time we are practically silent? Silent so that we can listen more, using not only our ears, but listening through our hearts. Nasabi ko na po ito sa inyo, nananay ko po isang Kapampangan. At isa po sa mga itinuro niya sa akin na translation ng to listen ay makiramdam. Makiramdam. Abay mantakin ninyo, sa ating mga Tagalog, ang makinig, gamit lamang yung tenga. Pero sa mga kapatid nating Kapampangan, to listen is not only to use their ears, but to listen is also to use their feelings, their hearts. Ang galing, di ba? Sa mga Kapampangan, ang pakikinig, pakikiramdam. Gamit ang puso at kalooban. Kaya nga po siguro ngayon, isang hamon po. Kailan po yung huling pagkakataong sobrang antahimik ninyo? Hindi dahil may problema hindi dahil may pinagdaraanan, kundi gusto mo lang tumahimik upang mapakinggan ng mabuti ang tinig ng Diyos sa kaibuturan ng iyong kalooban. Ngayon, nanakawin ng maraming disenyo, dekorasyon, tugtog, ingay, ang darating na Kapaskuhan. Pero mga minamahal kong mga parishioners, isang paalala po lamang, magiging makabuluhan ang pagsilang ni Jesus, hindi lamang sa sabsaban, kundi sa puso ng bawat isa sa atin, kung kaya natin siyang pakinggan. Kung kaya nating tumahimik upang marinig ang kanyang tinig. We could never hear the voice of God if our hearts are too noisy. We could never hear the voice of God if you're so preoccupied with many sounds. Kaya, kung naging effective po sa akin, yung pananahimik, pakikinig, sigurado maging effective din para sa inyo. Lalo pat sa mga taong maraming pinagkakaabalahan. Lalo pat para sa mga taong maraming ginagawa sa buhay. At panghuli, inilarawan si San Jose hindi lamang bilang tahimik, kundi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Alam nyo, mahirap pong sumunod kapag hindi mo alam yung mangyayari. Mahirap pong sumunod kapag hindi mo nauunawaan ang iyong dapat gawin. Pero siguro nga, naging madali para kay San Jose ang pagsunod kahit mahirap dahil marunong siyang makinig. Naging madali yung pagsunod kay San Jose kahit mahirap sapagkat isa siyang matuwid. At ito po yung pangatlong katangian ni San Jose, masunurin. At yung kanyang pagiging masunurin, saan po yun nagmula? Sa kanyang kakayahang makinig. Alam nyo, sa Latin, ang salitang obedere ay to obey. To obey. Pero magugulat kayo na ang to obey, na obedere, sa Latin, to listen. Ibig sabihin, ang isang taong sumusunod, hindi blind obedience. Ang isang taong sumusunod, nakikinig. Nakikinig. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating paghahanda,
tularan natin ang mga katangian ni San Jose. Una, maging maginoo, maging matuwid, to become a righteous person. Pangalawa, ang ating kakayahang tumahimik. At pangatlo, ang ating pagsunod sa pamamagitan ng pakikinig. May biyaya sa paghihintay, hindi madali ang maghintay, sapagkat para sa ilan ang paghihintay, nakakabagot na karanasan ng buhay. Pero, kung sa bawat paghihintay, gagaya sa San Jose, ang bawat paghihintay, may biyayang mapapala, may milagrong magaganap. San Jose, ipanalangin niyo po kami. Amen.